palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Wala pong kulong yan. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Marami ang nagtatanggol kay Congressman Pulong Duterte, kabilang na si Atty. Harry Roque. Pero tama ba talaga ang kanyang sinabi na wala pong kulong yan? Ayon sa kanya, dahil daw walang nakitang totoong pananakit sa video, wala raw kulong. Pero teka, totoo ba yan sa ilalim ng ating batas? Sa video na ito, lilinawin natin ang mga legal implications na nakita natin sa CCTV ayon mismo sa Revised Penal Code. Sa simpleng panonood ng video, makikita nating tumutok si Pulong ng kutsilyo sa lalaki. Paulit-ulit siyang ng headbutt at may punto pa na ginamit niya ang hawakan ng kutsilyo para suntukin ang biktima. Hindi mo kailangang mabalian para matawag na krimen yan. Under our laws, may kasalanan pa rin kahit walang visible injury. Unang-una, klaro sa video na may pagbabanta. Pasok po ito sa grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code. Ang parusa nito ay arresto mayor, meaning imprisonment of 1 month and 1 day up to 6 months, and fine of up to 100,000 pesos. So yes, Atty. Roque, may kulong ito. Pangalawa, kahit sabihin nating hindi siya nagbanta ng krimen, kitang-kita na may weapon involved. Sa ilalim ng Article 285, Paragraph 1 of the Revised Penal Code, pasok po ito sa other light threats. Ito ay isang krimen na nagaganap kapag may pagbabanta gamit ang sandata. Ang parusa po nito ay arresto menor minimum, meaning imprisonment of 1 day up to 10 days, or fine of up to 40,000 pesos. Kaya mali ang sabihing walang kulong yan. At kung pagbabatayan natin ang pisikal na ginawa ni Pulong, kitang-kita sa video na tinamaan ang biktima. Hindi man ito nagresulta sa isang injury, maaari itong pumasok sa krimeng maltreatment under Article 266 of the Revised Penal Code. Maltreatment means ill-treating another by deed without causing injury. Ibig sabihin, kahit walang sugat, basta't pinahirapan ang biktima sa pisikal na paraan, meron pong pananagutan. Ang parusa po nito ay arresto menor minimum, meaning imprisonment of 1 day up to 10 days, or fine na hindi lalagpas sa 5,000 pesos. Kaya kahit sabihin ng kampo niya na di naman nasaktan, meron pa ring kasong kriminal na pwedeng isampa. So mali po ang pahayag ni Atty. Roque na wala namang nasaktan kaya walang kulong. Ang pananagutan sa batas ay hindi lamang nakabase sa laki ng pinsala, kundi sa kilos, intensyon at epekto ng ginawa. Kahit wala kang sugat na makikita, basta may pagbabanta o hindi makataong pagtrato, krimen pa rin ito. But take note, kahit malinaw ang krimen ayon sa video, tandaan pa rin natin ang dalawang mahalagang prinsipyo ng ating hustisya. Number 1, presumption of innocence. Kahit mukhang maliwanag sa CCTV, ang korte pa rin po ang may huling salita. And number 2, due process. Lahat, kahit opisyal ng gobyerno o ordinaryong mamamayan, ay may karapatang dumaan sa tamang proseso ng batas. So yan lang po ang munting lesson natin for today, and see you in my next video. Maraming salamat po.